Mahalan, pagsasamang dumaan sa maraming pagsubok, relasyong pinagtibay ng tiwala at suporta mula sa kanilang pamilya. Handa na nga ba si Roxanne Ginoo na magpakasal? Nabuntis nga ba at nagpa-abort? Pamilya ng kanyang boyfriend, hinihingan nga ba ng house and lot ng kanyang ina? Ang lahat ng inaabangang kasagutan mula kay Roxanne. Eksklusibo! February 2009. Isang espesyal na regalo mula kay Angelo ang ni-reveal ni Roxanne. Last year po kasi, he gave me this ring. So, birthday ko po yun. Wow! When I turned 23, binigyan niya. So, akala ng tao, yan, ako yung mga, yan, sila Darla, ako, engagement na natin. Hindi naman, kinutuban ako, ala, ba't nagbibigay ng sing-sing? Eh, di ba pag babae po, parang, yun na yun. Hindi pa pala. 1 year after that special ring, isang mahalagang pangyayari sa kanilang relasyon ang exclusive na ibinahagi ni Roxanne. Dahil nanahimik ka and today you're breaking your silence. So, totoo bang ikay magpapakasal at mag-aasawa na? Opo. Kailan kayo magpapakasal? Early next year. Next year, dahil tama ba yung aking ibinalita na hindi pwede ngayon dahil may ikinasal? Sister po niya. Actually, lumabas po kasi mali nga yung balita dahil kapatid ko. Naku, yung aking source ang babalikan ko. So, sa ating pamahiin na sukob, kaya you're gonna get married next year. Opo. Pero originally, gusto talaga niya 2011. 2011. Paano siya nag-propose? Paano siya nagsabing, tara na, pakasal na tayo? Hindi po yung kagaya ng iba na siguro dahil may mga sitwasyon kami ngayong medyo gumugulo sa amin, may ibang tao na, ayan, kakalata ng mga issue. Mas naramdaman ko po yung importansya dahil kailangan na nating i-ano eh. Talagang kailangan ng itanong? Itatanong ko na, Roxanne. Okay. May mga usap-usapan na ikaw ay buntis. Roxanne, buntis ka nga ba? Opo. And kami naman po, we don't consider this as a big mistake. We consider this as a big blessing. Na ito itong batang to, magsisimbolo to ng pagsasama namin until the end of time. Magandang pagsasama. Mahirap, lahat andito. And ito yung nabuo sa panahon na nagdaan sa amin na away, bate, problema, saya. Still andito. And binigay ni Lord. Ilang buwan kang buntis? 12 weeks. 12 weeks. Babalikan ko. May formal proposal ba siya sa pagpapakasal? Meron po. Sa problema na kumakalat ay hindi pa namin alam kung paano i-announce. Malito sa paningin ng tao. Nauna ang bata. Sa amin hindi. Ang na-feel ko parang lahat ng babae dream mauna ang proposal. Still, hindi ko na po ini-expect na magpa-propose pa siya. And then, sinurprise niya ako. So, mas naramdaman ko na napaka-importante ko nga talaga sa buhay niya na hindi ito gagawin dahil may bata. Gagawin natin pa rin to dahil gusto natin. Paano? Dinala lang po niya ako dun sa garden nila. And then, may cake lang. Akala ko po ikalawang cake lang. Tapos, kalagay pag-open ko, sarado lahat ng ilaw. Pagbukas ng ilaw, will you marry me? Iyak lang ako ng iyak. Parang feeling ko napaka-special ko naman ng tao para sa ganitong sitwasyon ko ngayon. Was there a ring? Oh. Pagkatapos siya mag-propose, sino ang una niyong sinabihan? Una lang po talaga nakakita, pamilya, mga pamilya namin. Pamilya naman. Umuwi po ako Cavite right after. Oh, paano ang reaksyon ng pamilya? Tunga nga sila. Siyempre, parang bothered lahat kami eh. Hindi namin alam. Nalaman ko, buntis. Ano na itong gagawin ko? Paano kaya announce? Kahit sa mga managers po namin, hindi ko, kina Mr. M, takot ako sabihin. So parang, iisa-isahin ko to. How did you break the news about everything to your managers? Sila po yung, bukod sa magulang ko, si Miss Mariel po, ang una kong sinabihan. Definitely, alam ko, sasabihin naman po yun kay Mr. M. And hindi po sila na-disappoint. And hindi naman po ibig sabihin ito. Sabi nga nila, goodbye showbiz. Hindi po totoo yun. Hello, showbiz. Kailan mo nalaman na buntis ka? January. January. Mga siguro po
Pa-Feb na rin po eh. Nung nalaman mo na buntis ka, ano yung ginawa mo? Anong reaksyon? Naiyak po ako. Hindi ho dumaan sa utak ko na patayin yung bata. Gaya ho na lumalabas sa mga na nagpa-abort daw. Pero So, umiyak ka dahil natuwa ka, natakot ka, kinabahan ka? kinabahan ako paano ko ito gagawin. Pero masarap yung pakiramdam na ay, kaya ko palang maggawa ng baby na magiging proud ako na eto yung anak ko, naging bunga ng pagmamahalan namin. How did you tell Angela? Tinext ko lang siya. Hindi siya sa akin tumawag sa ate niya. Okay. Ate, totoo. Okay. And masaya po. At least tatlo na kami. And then, magiging masaya na yung family niya and sa amin. And ako po kasi sobrang mahilig ako sa bata. Na alam niya na paglabas nito na magiging maswerte yung bata kasi mamahalin ko ng todo. Laman. Mami, anong reaksyon? Iyak lang yun, iyak. Nagulat lang siya. Ang aga naman. Sabi niya. Sabi niya. Siyempre, lahat ng magulang, bakit napaaga? Sana kasal muna. Ganun. Ang lagi ko naman po sinasabi, hindi ko talaga nagkulang mga magulang ko sa akin. Sa dami ng naisusula, saan ka talaga napipikon? Masakit eh, pag pamilya ko na yung sinasaktan na ibang Your mother daw is demanding for a house and lot. May sarili ho kaming bahay at lupa. Bago pa ho ako nag-artista, may negosyo rin ho kami. Nung nag-start ho ako nagtrabaho, ang kinikita ko para ho na ho sa sarili ko. Hindi ho sila nagde-demand. Ang nanay ko po at ang tatay ko, napakabuting magulang. Eto na, may mga ganitong nangyari sa buhay ko. Hindi ko naramdaman ang galit nila. Anong dasal mo ngayon? Papasalamat ako na hindi ako pinapabayaan ng mga taong aakalain kong pamilya ko nandyan. Si Angelo, mas hinarap niya yung buhay na kaming dalawa magkasama. Sa mga naging past ko, umasa ako, naging masaya ako, nakasakit din ako. Na lagi ko lang hinihiling, sana hindi ito maulit. Dahil ibang buhay na itong haharapin ko ngayon. Siguro mas magiging mabuting artista ako, mas mahusay, mas mabuting tao, magiging mabuting anak, magiging mabuting ina sa magiging baby ko. Sa mga taong hindi nakakaunawa, anong nais mong sabihin sa kanila? Hindi naman po ako kriminal. Hindi ko po pinatay yung bata. Nandito po kami ang dalawa, harapin to. Siguro maraming tao naiintiga, sino ba talaga yan? Simpleng tao lang sila, simpleng pamilya. Nagsisikap din sila sa buhay para mabuhay. Mahal ako. Yan ang mahalaga. Mahal ang pamilya ko. Lahat naman tayo, we all deserve to be happy. Sa mga taong nagmamahal sa'yo, Strength ang nakukuha ko talaga ho sa kanila. Excited sila for the baby. Excited sila for the wedding. And naramdaman ko yung sayang yan sa mga totoong taong nasa paligid ko. Roxanne, one day, your baby is gonna watch and perhaps see this interview. Anong nais mong sabihin sa baby? Ako, ngayon pa lang, nagsasorry na ako sa kanya. Ngayon ko ano man yung mga pagkakamali ko sa buhay. Iga-guide ko na talaga siya kasi ayokong masaktan siya kung paano ako nasaktan dati. Tutularan ko ang ginawa ng nanay ko. Sobrang thankful ako na dumating siya sa buhay ko. Baby is always lucky. Baby is always a blessing. Buo ang pamilya ko, may nagmamahal sa akin. At buo ka. Buo ako bilang tao. So, walang kulang sa buhay ko ngayon. Angelo, Ayokong mangako pero hanggat nabubuhay ako, hanggat nagmamahalan kami, wala na siyang dapat ikatakot eh. Buo ang pamilya namin dalawa. Wala na pwedeng tumibag sa amin. Ngayon pa na may baby kami. Ngayon narinig na ng lahat ang hinihintay nila. So wala na siguro silang dapat hanapin pa. maraming salamat. Thank you po. Thank you, Roxanne. Maraming salamat.